Who's there? Nagsimula ang episode sa isang janitor na naglilinis sa isang klinik habang makikita naman ang isang creepy na mannequin na nakadisplay sa isang gilid. Habang abala ang janitor ay dahan-daang makikita ang figure na tumitingin sa kanya hanggang sa mapansin nito ang isang dugo na tumutulo sa sahig na nanggagaling sa kanyang noo. Dahil dito ay nagtaka ang janitor kung paano ito nasugatan sa kanyang noo, gayunpaman ay wala namang katao-tao sa lugar. Hanggang sa biglang gumalaw ang mga kagamitan sa klinik at bigla ang pagpatay ng ilaw sa lugar. Kaya naman dito na naalarma ang janitor dahil sa umuusok nitong bibig at mayat-maya ay napatakbo na ito papalabas, ngunit nagulat ito nang makita niya ang isang mannequin na nakatingin sa kanya at dito na siya pinatay nito. Sa sumunod na araw ay nabalitaan ng dalawang magkapatid na sila Dean at Sam ang patungkol sa misteryosong pagpatay sa isang janitor at dito nalaman rin nila na malabong may pumatay rito dahil bantay sarado ito ng mga security. Nang makarating na ang magkapatid sa naturang klinik ay dito nakita nila ang iba't ibang gamit sa panggagamot at isang mannequin na tumudes sa janitor. Habang iniimbestigahan ng dalawa ay biglang tumunog ang scanner ni Sam habang ito ay nakatapat sa mannequin. At upang makasiguro ay tiningnan nila ang CCTV sa office upang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa janitor, ngunit nang ito ay tingnan nila ay bigla na lang naputol ang video kung saan ginawa ang karumal-dumal na pagpatay. Pagkagabihan makikita naman ang isang security guard sa isang patahian habang tumitingin ito sa mga kagamitan at nang ito ay pabalik na sa labas ay bigla itong nakarinig ng ingay dahilan upang magtanong ito kung may tao pa ba sa lugar. At nang wala naman itong nakita ay binaliwala na lang niya ito hanggang sa makita niya ang isang manika na nakaharang sa kanyang harapan. Ngunit tila hindi ito natakot sa pag-aakalang prank lang siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit laking gulat nito nang mapansin nito ang isang sugat sa kanyang noo at umuusok na bibig na gaya sa naunang janitor. Dahil dito ay natakot ito, ngunit pagtalikod nito ay muli itong nakakita ng isang mannequin na mistulang nakatingin sa kanya habang hawak nito ang isang gunting na itatarok sa kanya hanggang sa matudes ito ng dalawang mannequin. Pagkaumagahan ay agarang pinuntahan na ng magkapatid ang patahian, ngunit nang ginamit na ni Sam ang kanyang scanner ay nagtaka na naman ito nang bigla itong tumunog sa katawan ng mga mannequin. Hanggang sa naalala ni Sam ang patungkol sa pagpatay sa isang klinik kung saan tumunog rin ang scanner nito at marahil ay may kinalaman ito sa nangyayaring pagpatay. Ngunit tila duda pa rin si Dean sa sinasabi ng kanyang kapatid dahil wala naman itong mukha o kamay na nakakabit at giit pa nito na kung may kinalaman ang mannequin sa pagpatay, paano naman ito makakarating sa patahian, gayunpaman napakalayo ang distansya nito galing sa klinik. Habang nag-iimbestiga ang dalawa sa mga lugar na pinangyarihan ay dito nakita ni Sam ang isang babae na nagngangalang Rose na nawawala isang taon na ang nakakalipas at huli itong nakita sa isang factory ng patahian kung saan nangyari ang pagpatay sa gwardya. Ngunit ilang saglit ay bigla ang tumawag ang stepson ni Dean at ipinahayag ang nangyayari sa kanyang ina. Dahil dito ay napilitan si Dean na iwan ang kanyang kapatid sa nire-resolban nilang kaso na agaran naman sinang-ayunan ni Sam. At nang ito ay makarating sa bahay ng kapatid ni Rose ay dito niya ito tinanong patungkol sa nawawala nitong kapatid at ano ang uri ng pag-uugali mayroon ito. Kaya naman dito na sinabi ng kapatid ni Rose na ito ay mahiyain at medyo clumsy dahilan upang palagi itong mabuli kung saan man ito. Hanggang sa ipakita nito kay Sam ang tinatago nitong photo album noong nagtatrabaho pa ito sa factory, ngunit habang tinitingnan ni Sam ang larawan ay mayroon itong nadiskubre kung saan nakita nito ang dalawang biktima sa larawan kung saan magkakasama pa ito. Dahil sa pagkadiskubre ay agaran nitong tinawagan si Dean upang ipaalam na mayroon na siyang nahanap na clue kung sino ang may kakagawan ng lahat ng pagpatay. Matapos nito ay muling bumalik si Sam sa factory upang magtanong-tanong sa mga manggagawa patungkol sa pagkawala ng kanilang kasamahan na si Rose. Habang ito ay nagtatanong ay napansin niya ang isang manggagawa na nagngangalang Johnny kung saan napansin niya na tila kinakabahan ang lalaki sa tuwing kinakausap niya ito. Dahil hindi matanong ng maayos ni Sam si Johnny ay binigyan na lang niya ito ng contact number at tawagan na lang siya kung may kakaiba na mangyayari sa kanya. At nang makauwi na si Johnny ay nagtaka na lang ito nang biglang nagkaroon ito ng sugat sa noo at ilang saglit lang ay nakita niya ang isang mannequin na kahintulad sa dalawa ng nauna na biktima. Habang natatakot sa nangyayari ay biglang dumating si Sam upang iligtas sa kapahamakan si Johnny at idinala ito sa isang safety room sa pamamagitan ng ginawa nitong hugis pabilog gamit ang asin. Hanggang sa sinabi na ni Sam na sabihin na niya ang tunay na nangyari kay Rose at kung hindi ay magagaya ito sa dalawa niyang kaibigan na nauna ng natudas. Dahil sa takot ni Johnny ay dito na niya sinabi ang buong katotohanan at nagsimula lang ang lahat sa isang prank at noong araw na iyon ay nilalagyan nila ang locker ni Rose ng mga bulaklak upang palabasin na may secret admirer ito.
Dahil sa first time na mabigyan ng bulaklak si Rose na galing sa lalaki ay labis itong natuwa at kinilig, ngunit wala itong kaalam-alam na pinagtritripan lang siya ng kanyang kasamahan at nang buksan na ni Rose ang sulat na kung saan hinihingkayat siya nito na makipagkita sa rooftop upang mag-dinner ay labis pa itong natuwa. Nang dumating na ang araw na iyon ay labis na na-excite si Rose at nagsuot ng isang formal na kasuotan para sa kanilang magiging date ng kanyang secret admirer kuno. At nang siya ay pumasok na ay nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang lamesa sa pag-aakalang ito na ang kanyang the one. Ngunit nang lapitan niya ito ay nalaman nito na isa lang pala itong manika at agaran na ring naglabasan ang mga ongas upang pagtawanan si Rose. Dahil sa kahihiyan na nangyari ay tinangka na lang nitong lumabas sa kwarto, ngunit pinigilan siya ng isa sa biktima upang lalo pang pagtawanan, at dahil sa pagpupumiglas ni Rose ay aksidente itong natamba at tumama ang ulo nito sa isang lamesa na agaran naman niyang ikinamatay. Kaya naman nang malaman ng mga ongas na patay na si Rose ay nagpanik ang mga ito, at dahil sa takot ni Johnny ay tumawag ito ng pulis, ngunit pinigilan siya ng janitor na huwag itong tumawag dahil sila ang mananagot. Hanggang sa napagkasundoan ng tatlo na ilibing na lang si Rose sa may bakanteng lote. Nang malaman ni Sam kung saan nakalibing ang katawan ni Rose ay agaran niya itong pinuntahan at pinahukay at sinilaban upang hindi na ito makapanakit pa at makapaghigantay sa mga nambuli sa kanya. At agaran na rin itong tinawagan si Johnny na siya ay ligtas na dahil hindi na siya magagalaw ni Rose. Makalipas ang ilang araw habang makikita ang kapatid ni Rose na papunta sa isang bar ay nagkataon rin naman na doon rin papunta si Johnny upang umuwi sa nirerentahan nitong apartment sa taas ng bar. At nang ito ay makauwi na ay kinausap niya ang kanyang mistulang kinakasama nito, ngunit tila may pagka-weirdo rin pala itong si Johnny dahil ginawa niyang jowa ang isang mannequin. At habang ito ay kinakausap niya ay laking gulat nito nang bigla itong lumingon sa kanya at agarang pinatay gaya sa mga naunang biktima. Pagkaumagahan ay nabalitaan na ni Sam ang nangyari kay Johnny at dito napagtanto niya na hindi naging epektibo ang ginawa niya sa bangkay ni Rose, kaya naman agaran niyang tinawagan si Dean na hindi pa tapos ang kanilang kaso. Dahil dito ay muli itong bumalik sa kapatid ni Rose upang tanungin pa kung ano pa ba ang nalalaman nito patungkol sa kanyang kapatid, hanggang sa makita ni Sam ang isang libro kung saan napag-alaman nito na nakapag-aral pa pala ang kapatid ni Rose na si Isabel sa isang university kung saan naroon ang klinik na pinagtatrabahuan ng janitor. Kaya naman dito na nalaman ni Sam na ang lahat ng pagpatay ay konektado kay Isabel, dahil nalaman rin ni Sam na naroon si Isabel sa bar kung saan ang apartment ni Johnny, at marahil may isang bagay na naiwan si Rose sa kanyang kapatid dahilan upang sumama pa rin ang presensya ni Rose kay Isabel. Ngunit tila hindi sang-ayon si Isabel sa sinasabi ni Sam dahil wala namang naiwan si Rose sa kanya na palagi niyang daladala. Hanggang sa mapatigil na lang ito at naalala nito na noong bata pa ito ay nagkasakit ito sa kidney dahilan upang mai-donate ni Rose ang kanyang kidney kay Isabel upang iligtas ang buhay ng kapatid. Pagkagabihan ay muling nagkita ang magkapatid at ipinaalam ni Sam kay Dean na ang lahat ng nangyayari ay konektado kay Isabel dahil nasa kanya pa rin ang kaluluwa ni Rose dahil sa kanyang kidney. At sinabi rin ni Sam na kailangan nilang palitan ang kidney ni Rose sa katawan ni Isabel upang hindi na ito makapanggulo pa. Dahil sa narinig ni Isabel ay sumali na ito sa usapan ng magkapatid, ngunit ilang saglit lang ay nagulat ang mga ito nang biglang nag-start ang sasakyan ni Dean kahit wala naman itong tao sa loob. Nang makita ni Dean na naroon ang kaluluwa ni Rose ay sinabihan niya ito na lumabas sa kanyang pinakamamahal na kotse at sabihin kung ano ang gusto nito. Ngunit tila hindi nagpatinag ang kaluluwa ni Rose, sa halip tinangkapan nito na sagasaan ang tatlo gamit ang kotse ni Dean. Habang hinahabol si Dean ng kanyang sasakyan ay wala na itong choice kundi isakripisyo ang kanyang pinakamamahal na sasakyan at hinayaang bumangga ito sa isang bakanteng bahay. Nang maiwasan ni Dean ang kanyang sasakyan ay agaran siyang nilapitan ni Sam kung okay lang ba ito, hanggang sa nalaman nila na tinamaan pala si Isabel ng isang tipak na salamin sa kanyang tiyan dahilan upang mag-agaw buhay ito. Habang nag-aagaw buhay ay nakita niya si Rose at humihingi ito ng tawad sa kanyang kapatid dahil sa pagdamay niya sa kanya upang maghiganti, at ilang saglit lang ay binawian na rin ng buhay si Isabel at kasabay rin itong naglaho si Rose. At dito na nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan nyo ang recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos.